Kasi ito is farmland ito, hinukay. So yung chinek natin sa CLOA, walang title, no? Ibig sabihin hindi nila property. So nagwa-quarry sila, illegal trespassing. At ang problema is yung farmland, kung makita nyo, parang ginagawa nilang mining, no? Iba-ibang lugar na hinuhukay. So kung makita nyo, butas-butas yung area. Ito is talagang nakakapinsala sa farming natin dito sa ating area. And of course, siyempre kung makita nyo yung channel ng river, malayo rito sa center, no? Itong area na ito. So kung tuloy-tuloy ito, siyempre kawawa yung mga susunod na area ng taniman. Okay. Ito kasi yung Villarreal State, yung riverside, inano sa akin na ako ang magbantay dun sa area. So, last year nung pupunta kami rito, hindi pa ganun dito. So, kala namin wala naman nag-quarry. So, nung pinuntahan namin nung last September, nakita na natin na mayroon ito. So, kinomplain natin sa DNR, pero nagtataka kami bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagkwakwari. Imagine, 3 buwan na. No? So, kaya siguro dapat maimbestigahan ito ng Senado para malaman bakit ang lakas naman nila sa DNR. Kung hindi siguro mapigil ng regional, kailangan maparating natin sa national ito, no? Para at least kasi almost 2 months na series of meeting, wala naman nangyari. May initial lang silang permit, pero dapat sa river, di ba? So yan ang sinasabi natin na dapat i-cancel yung permit. Dapat within the river, no? Kung pumasok man sa loob na, bawal yun kasi private property na, di ba? Identified, sir, kung sino yung mga nagkukwari o yung operator? Dito, identified, Marami sila. dalawa Ito is Charina, a certain Charina. Oo. Tapos yung isa kanina, doon sa malapit sa river, yung Resipait. Malawak na kasi ito, yung mga butas, kung makita mo, almost 20 hectares na ang affected. Kung makita natin doon sa nakita natin sa drone, talagang may taniman yung area. Yeah, kailangan mailabit siguro sa Senado ito kung hindi ma-solve yung problema. May chances po ba tayo ng legal cases versus sa mga tao? Yeah, yung nag-quarry, mag-ano tayo ng legal case against them. Nagtataka tayo sa DNR kasi wala silang land title kung paano na register yung area, di ba? As quarry site. As quarry site. So ibig sabihin, paano na determine ng DNR na qualified sila and hindi nila nakita na ito is private property. Which is also parang nagpo-post din sa danger ng dito sa area, sir, no? Kasi, di ba, pagbaba ng tubig from the upland. Yeah, from Santa Maria site, no? Kung ito is tuloy-tuloy sila mag-quarry doon sa area, papasok yung tubig doon sa mga farmers area. That can be a contribution. Yan po mga kabombo ang naging pahayag ng pong si Engineer Sendoso, ang siya naman pong chairman ng SINAG or Samahang Industriya ng Agrikultura at founding chairman po ng Abono Party List. Dito naman po sa dipong lalawigan po ng Pangasinan. Ngayon po dito sa kanya pong nirereklamo bilang kinatawan na rin po ng ating pong mga farmers dyan mismo sa may Santa Maria. Hinggil dito nga po sa ginagawang illegal na pag-quarry dyan mismo sa sakahan o sa farmland na wala po silang titulo, wala po silang mga title na pagmamay-ari, private property, trespassing nga na maari pa po at hindi po nagiging maganda
yung kung ginagawa po mga kabombo. Kaya bakit wala pong nagiging aksyon ang DNR po dito na tila malakas di umano sa DNR ang nasabi pong mga proponent or to pong mga nagkakwari, mga operators po dyan na magkabombo. Kaya kung hindi po ito, di ba, na aaksyonan, kanya po itong hilingin po sa Senado, sa kanya po mga kalapit po ng mga senadora para imbestigahan ang nangyari. Kasi alam po yung magkabombo, ganyan binabanggit po natin, baka mag-cause po ito ng danger, panganib sa mga residente malapit po sa lugar kapag tumaas ang tubig dyan mismo sa may Agno River. Dahil rin nga po sa kung saan-saan, pati nga po sa, dapat riverbed lamang po sila, doon sila magkuha po ng mga minerals, magkwari, pero pati rin po sa gilid nagiging malawak na, umiba na po yung direction po ng tubig. Kaya hindi po maganda po ito. Di ba? Kung saan-saan na po sila kumukuha